Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Mga DDS senators, inupakan ng matinding katotohanan. Marcoleta, feeling supremo na naman, at Attorney Kaufman, kinastigo, panaysisi kasi sa Pangulo sa kabalbalan ng kanilang amo. Grabe mga kaibigan, talagang inupakan ng katotohanan itong mga Duterte. Hindi na talaga nahiya itong si Senador Marcoleta. Nag-feeling supremo na naman, gustong turuan si Carpio at Senador Lacson. Tapos itong idol ng DDS na si Attorney Pahid Kaufman, panaysisi sa Pangulo. Pinupolitika lang daw yung kanilang amo. Sabay palakpakan yung mga kulto. Makakauwi na daw kasi yung kanilang amo. Yan na naman ang pinapakalat na pangako. Mahina daw kasi yung ebidensya at argumento ayon pa mismo kay Panelo. Kaya naman, inupakan itong mga alipores ng katotohanan ng mga matatapang na abogado. Grabe mga kaibigan, abangan nyo po yan, talagang matindi yung mga binitawan. Kaya pala Tatay Digong mabubulok sa kulungan. Pero bagong lahat, paki-like muna ating video, paki-share na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Sabi kasi ni Attorney Kaufman, si Pangulong Marcos daw ang dahilan sa kamalasan ni Duterte. Pinupolitika lang daw po kasi itong pamilya Duterte, kaya pilit kinidnap at dinala sa The Hague. Kaya sana daw ay ibalik na sa Pilipinas itong si Tatay Digong Duterte. Kaya naman, itong matinding buwelta ni Attorney Claire Castro at ni former Secretary Ronald Llamas, talagang durog dito mga kaibigan si Attorney Pahid Kaufman at mga Duterte. At mamaya, abangan nyo din po itong si Marcoleta, talagang inupakan ng katotohanan. Pero unahin muna natin to. Bakit di ba pahit kay Pangulong Marcos Jr. ang mga salang ito? Sabi nga natin, as early as 2017, nakafile na yung mga kaso na yan sa ICC. Private citizen pa si Pangulong Marcos Jr. Totoo naman. Kung meron mang kasalanan at nandiyan sa ICC, ito si dating Pangulong Duterte, kasalanan niya yon. Dahil siya ang itinuturo na mastermind, architect, na madugo, no, na kadumal-dumal na extrajudicial killings. So, sino ba ang pumupunta sa pamumulitika? Sila. Hindi naman lumalabas yung prosecution dahil wala man lang nabanggit dito patungkol sa mga administrasyon. Kung hindi ito mismo si Attorney Kaufman na laging isinisingit ang administrasyon ngayon para lang mapagbigyan siguro ang mga pagdadrama ng pamilya Duterte laban kay Pangulong Marcos Jr. So, makikita mo, wala siyang denial ng patayan. Pilit lang ikinakabit sa di umanong pamumulitika, samantalang 2017 pa ito naganap, or rather 2017 pa ito isinampa dyan sa ICC. So ang layo walang connection dun sa patayan, in-enumerate yung mga di umanong mga incidents at mga witnesses patungkol sa patayan, tapos ikakabit niya sa di umaning pagdadala ng dating Pangulong Duterte sa ICC. Yun talagang consequence noon. Bakit? May kaso sa ICC. Sabi nga natin, 2017 pa lang, doon na pinag-uusapan na yan. Marami ng mga journalist, marami na sa media, hindi lang dito. Globally, pinag-uusapan yung pag-amen mismo ni dating Pangulong Duterte na siya'y pumatay. Doon nga sa BBC, nasa report doon. 3 ang kanyang pinatay. At that time, nandoon pa si Senator, at that time, PNP chief pa, Bato de la Rosa. So, papaanong sisirain ni Pangulong Marcos Jr. yung kanyang legasiya? Anong legasiya niya? Pinag-usapan ba natin legasiya niya? Pagpapapatay? Kung pagpapapatay yan, hindi lang si Pangulong Marcos dapat ang sumira dyan. Hustisya. Hustisya dapat managot. Managot siya sa hustisya. Hindi ba? So, hindi pwede sabihin si Pangulong Marcos na sumisira ng legasiya niya. Ang legasiya niya ba pagpapatay? Grabe mga kaibigan, no? Talagang ipapahid sa ating Pangulo ang pagka-aresto ni dating Pangulong Duterte. Samantalang alam naman natin na ang ICC ay hindi gumagalaw ng dahil lang sa utos ng isang nakaupong presidente tulad po ni Pangulong Marcos. Hindi po ganun. Para maglabas ng arrest warrant ang ICC, kailangan dumaan sa matinding pagsusuri. Yan po yung totoo. Pagsusuri ng ebidensya tulad ng public admissions. Yung mga mismong pahayag ni dating Pangulong Duterte sa telebisyon, sa internet. Ganun po mga kaibigan, tungkol sa pagpatay. Di ba talagang pinagyabang kasi. Pinangalandakan sa buong mundo na dapat siyang katakutan. Dahil kung hindi, talagang itutumba niya daw lahat.
Lahat-lahat. Oo. Grabe mga kaibigan, 'di ba? Tapos yung mga official records, mga dokumento mula sa PNP at mga testimonya galing sa mga testigo at biktima. Na mamaya ho, makikita nyo talagang wala eh. Yung mga dokumentong yan, yung mga ebidensya, sinunog nung panahon ni Duterte para makaligtas siya. Ay nakong tindi mga kaibigan. Kaya naman yung pagsasabing pakanalang ito ni Pangulong Marcos, abay mahina po yan. Mahinang mahina. Paano kasi mga kaibigan, yun na lang ang ata ang alam nilang rason, 'di ba? Yun na lang ang alam nilang political scapegoat strategy, yung ginigipit kami, 'di ba? Ganun, pinupolitika kami. Ay nako talaga, oh. So, politika. Sabi ko, walang alam si Kaufman kundi mamulitika eh. Sabi nga natin, mahirap nga ito si Atty. Kaufman eh, sa mga naratibo ng mga DDS nakikinig eh. Unang-una, pinakita na natin dati pa, yung kidnapping na yan, walang katotohanan. Dahil unang-una, meron tayong batas, RA 9851, nakipag-coordinate sa Interpol. Meron tayong residual obligations para gampanan din ang ating obligasyon pagdating sa ating mga treaties sa international laws. Ngayon, mismo ang dating Pangulong Duterte, a day before siya maaresto, ang sabi niya, he is willing to be arrested pag nandiyan yung ICC. May sinabi pa siya, bigyan niyo ako ng pamasahe, siya pupunta mismo sa ICC at magpapaimbestiga. Hindi nga pa pera binigay sa kanya transportation na eh. Yun yung wish niya yun yung hiling niya. So ready siya for that. So how can he Totoo say naman. there's kidnapping? So it's really padrama para maawa ang tao, appealing to the emotions of the Filipinos. Yes. And that's it. Wala siyang depensa. Depensahan niya yung mga patayan, hindi yung pamumulitika. Totoo naman, 'di ba mga kaibigan? Paano kasi nasanay talaga mga kaibigan itong mga Duterte sa tinasabi nating political scapegoat strategy. 'Di ba? Yan yung ginagamit nilang naratibo. Oo, 'di ba? Yung panay sisi sa pangulo ng lahat ng ito ay pinupolitika. Lahat ng ito ay pamumulitika. Ay nako talaga mga kaibigan, no? Tulad ni Sara Duterte, 'di ba? At kanyang mga alipores. 'Di ba? Ano po ba yung lagi nilang naririnig ninyo na rason, 'di ba? Pag naghahanap tayo ng accountability sa kanila, yung mga kaso na isinasampal sa kanila o anong bukang bibig po nila, yung mga rason po nila, hindi ba iisa, pinupolitika kami, ginigipit kami. Ganun po, 'di ba? Hanggang sa ICC mga kaibigan, Duterte style. Oo. Kaya yung lumalabas sa bunganga po ni Kaufman, Duterteng Duterte, 'di ba? Tunog Duterte talaga. Oh. Kaya naman mga kaibigan, heto ang buwelta ni former Secretary Ronald Llamas. Huling-huli ang pagiging tunog Duterte at mahina ni Kaufman. Pakinggan po natin 'to. Yung initial na presentation nung defense si Kaufman at saka nung pinapakinggan ko yung ating sariling lawyer para dun sa mga biktima, si Attorney Butuyan, Yes. mas magaling, ni hamak na mas magaling si Butuyan kaysa kay Kaufman. Totoo Si Kaufman, naman. pinapakinggan ko, parang troll eh. Parang troll yung naririnig ko sa trolling, yun ang ina-argue niya. No? Yun ang ina-argue niya na ito ay politically motivated, ito ay walang katibayan. Ni isang hibla ng katibayan, no? Wala itong batayan, no? Lahat ito ay mga at most circumstantial, etc., etc. Halata naman kasi mga kaibigan ang depensa ni Attorney Kaufman, 'di ba? Ay mukhang nakatuon sa Court of Public Opinion. 'Di po ba? Halatang halata eh. Siyempre, para sa mga bobotanteng DDS, kaysa sa mismong Court of Law sa dahig sana yung kanyang tinutukan. Pero hindi mga kaibigan eh, halatang halata eh. Pinapakain ng naratibo para matuwa yung mga followers ng mga Duterte. 'Di ba mga kaibigan, kahit nakita na yung mga videos ni Duterte sa kanyang mga pagbabanta, 'di ba, tungkol sa patayan na 'yan, abay wala pa din po, walang kwenta sa mga DDS. Hindi nila pinapaniwalaan. Grabe mga kaibigan, no? Pero ito lang po yung malinaw. Malinaw yung sinabi ni Attorney Butuyan, no? Kung walang mangyayari dito by some chance na itong confirmation hearing na ito ay pumabor sa mga Duterte, na yung probability ay hindi. Oo. No, yung probability ay hindi. Pero yung argument na ginamit ni Attorney Butuyan ay mismo yung ating dating Justice Secretary na ngayon ay ombudsman, head na ombudsman, ay sinasabi walang pag-asa na magpatuloy ang kaso dito sa domestic justice natin.
Dahil Totoo. lahat ng ebidensya na pwedeng gamitin, ang ginamit niyang salita, erased. Ang Grabe. sinabi mismo ni Secretary Boy Remulla nung siya ay Justice Secretary, na erase na. Police files, no, scene of the crime evidence, autopsy reports, etc. Medical reports, it no longer exists. Kaya sinasabi Grabe. niya, kung papatayin dito sa ICC, even by some small chance, itong trial na ito through the confirmation hearing, grabing kanyan. Grabing kasiraan dun sa hindi lamang sa mga biktima, mga pamilya ng biktima, libo-libo na pinatay, kung hindi mismo sa ICC. Totoo naman mga kaibigan, kaya malaking hamon sa ICC ay kung paano nila itatawid ang hustisya sa gitna ng isang bansang nahahati sa matitinding biases mga kaibigan, di ba? Ang delikado kasi dito mga kaibigan na ginagawa ng mga iba nating kababayan ay ang pagbaliktad sa katotohanan gamit ang maitim na propaganda at panggagaslight. Tulad nga ng sabi ni Remulla, lahat ng ebidensya nawala, nabura. Saan napunta? Naging abo, mga kaibigan. Siyempre, sa pamumuno ba naman ni Duterte, magtitira ba yan ng ebidensya? Wala. Tulad na lamang nito, mga kaibigan. Isa pa sa matindi. Tulad ni Marcoleta, paulit-ulit din siya, mga kaibigan, sa kanyang mga argumento. Kahit mali na siya, pero ipipilit pa rin niya. Pakinggan nyo to, mga kaibigan. Tingnan nyo to. Yan. Ang sabi niya, and I quote, ngayon ko lang napag-isip-isip, pagka ang mga mali nanggaling sa Senado at saka nanggaling sa mga dating justice ng Korte Suprema, napakahirap palang ituwid ang mali. Yung mali ni Justice Carpio, tinutuwid ko. Yung mali ni Senador Ping, tinutuwid ko. Yung mali ni Tariela, tinutuwid ko. Grabe mga kaibigan, no? Talagang feeling supremo eh. Oo. Lahat na lang gustong i-correct. Sino ka? Si Mr. Perfect? Diba? Supremo talaga. Kaya naman, heto mga kaibigan, inupakan ng katotohanan itong si Senador Piluca ni Attorney Dino De Leon. Ang ganda po nito mga kaibigan. Pakinggan po natin to. Hindi nga ako informed na senador pala sila ng China, no? Hindi rin ako informed na baka naman doon na sila kumukuha ng payroll. Ay, O ganon? baka naman talaga may extra payroll. Hindi natin masabi, di ba? Pero yung mga kilos kasi nila na ganyan, para sa akin, traidor. Hudas. Di ba? Ang napakalinaw sa ating konstitusyon, no? Philippine territory. Nung bago manumpa, bago naging senador, itong si Rodante Marcoleta, si Alan Peter Cayetano, nagtaas siyang ng kamay, humawak yan ng Biblia, at sinabi nila, I will obey and defend the Constitution. A part of our Constitution is territory, no? Yes. Ngayon, ikaw mismo magsasabi na i-give up yung Kalayaan Group of Island na parte ng ating teritoryo. Anong rason niya? Dahil daw outside of our exclusive economic zone. Napakalinaw na meron siyang ignorance sa international law. Bakit? Hindi porke outside the exclusive economic zone mo ay hindi mo na teritoryo. Tandaan natin, ang United States may teritoryo na Guam. Napakalayo sa kanyang exclusive economic zone. Hindi porke outside the exclusive economic zone ay hindi mo na teritoryo. Bakit? Isa sa batayan sa international law para maging teritoryo mo ay tinatawag nating effective occupation. Ibig sabihin, nung res nullius pa yan, ibig sabihin ng res nullius, wala pang pamamayari, ikaw ang nag-control at ikaw ang may effective administration, batay sa international law, ikaw na ang magandang mamayari. Anong ginawa ng Pilipinas para magkaroon ng effective administration? Nagpasa ng batas, kiliniit yung Kalayaan Group of Island. Nagpasa ng batas, dinefine na parte ng teritoryo natin. Gumawa ng local government unit, naglagay ng barangay, naglagay ng mga barangay, naglagay ng airstrip, bumoboto ang mga Pilipino dyan taon-taon. Ibig sabihin, meron tayong effective control and administration, which under international law is a very strong basis for it to be part of our territory. So, napaka-ill-informed nitong si Marcoleta na turuan pa namang abogado, not only batay sa ating international law, but batay sa ating domestic law, which is, to me, unforgivable. Ako last na, bago itong si Alan Peter Cayetano, pinaginit ang ulo ko Ito, Bakit? Hoy, ikaw Alan Peter, bigla ka ngayon na parang sinasabi mo, well, kailangan natin ng proper decorum, kailangan natin ng protocol. Nasaan yung decorum at protocol nung nagmumura-mura yung presidente mong si Rodrigo Duterte? Minumura si Barack Obama, minura si Pope, minura na lahat ng mga tao, pati United Nations at European Union. Tapos, ikaw ang Department of Foreign Affairs Secretary niya, ikaw ang nagdedepensa sa foul mouth niya at pagbastos at walang modo niya. Tapos ngayon,
ikaw magsasabi na nasaan ang decorum? Nasaan na yung decorum mo nung pinagmumura-mura mo sa Senate floor si Senator Zubiri? Huwag kami na all of a sudden ikaw ang champion ng decorum. Sa bagay, hindi ka na nga nahiya na tinatawag mo yung sarili mo na ambassador of Jesus Christ sa Senado, di ba? So, nagko-quote-quote ka pa ng Bible, pero sabi nga, even the devil quotes the Bible. Kaya mag-iingat po tayo sa mga ganyan. Tama po kayo, Attorney Dino De Leon. No? Mag-ingat po tayo sa mga ganitong senador. Kaya napakahalaga mga kaibigan ng critical thinking sa panahon na ito. Di po ba? Gaya na lang ng pinipilit nilang idinidikit ang pangalan ni Pangulong Marcos sa bawat galaw ng ICC. Pero ang punto mga kaibigan, malayo. Malayong malayo. Na yung katotohanan, kaya naman nandyan si Duterte sa dahig ay dahil lang po sa kanyang sariling kabalbalan, sarili niyang kagagawan. Wala pong kinalaman ng Pangulong Marcos sa anumang kagaguhan at mga karumal-dumal na ginawa ng dating Pangulo. Yan po yung totoo dyan. Dahil sa dulo po kasi, ang katotohanan ay hindi nakabase sa kung sino ang mas maingay sa social media. Di po ba? Tulad ng ginagawa ngayon ng mga Duterte. Kaliwat kanan yung propaganda nila na inaatake ang ating Pangulong Marcos. Di ba? Sa pamamagitan ng paninisi. Pero alam naman nating lahat mga kaibigan, kaya maraming salamat sa ICC kasi nakabase po sila sa bigat ng ebidensya. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share ang mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.